Hindi lang nitong nagdaang habagat, isang buwan na palang iniinda ng mga taga Macabebe, Pampanga ang baha na namamaho na at kulay lumot pa. Perwisyo po ito para sa mga residenteng dinidiskartehan na lang ang mabuhay sa gitna ng baha. Ang araw-araw nilang sitwasyon alamin sa live na pagtutok ni Bea Pinlac. Bea? Pia, maghapong pabugso-bugso ang buhos ng ulan dito sa Macabebe, Pampanga. Pero sabi ng mga residente, umaraw man o umulan, matagal na nilang problema ang matinding pagbaha. Aakalain mong itinayo sa gitna ng dagat ang bahay ng senior citizen na si Florita sa Barangay San Roque, Macabebe, Pampanga. Halos isang buwan na nilang problema ang kulay lumot na tubig. Bukod sa kanilang sala, pati mga kama nila, lubog sa tubig. Ngayon, nakikitira sila sa kabilang bahay na may ikalawang palapag. Wala kang magawa. Nagaganyan lang, di ba? Siguro, matatapos din to, di ba? Nababad na rin sa baha ang unang palapag ng bahay ni Marvin. Gumawa na siya ng tulay na diretso sa second floor. At least hindi na yung katulad dito. Kasi pag diyan ka dumaan, pati yung lahat ng amoy niyan, nasa iyo na rin eh. Medyo mahirap. Wala na, talagang pasira na yan. Pabigay na yan. Pero nadadaanan pa yan. Kung hindi lulusong sa lagpas tuhod na baha, dumidiskarte na ang mga residente para makalabas-masok ng barangay. May gumagamit ng inflatable bed, sumasakay ng bangka, o pinataasan na ang mga tricycle. Malaking tubig eh. Walang hanap buhay kung hindi tataas. Pag hindi na kaya, wala na. Bangka na. Paralisado rin ang mga negosyo. Apektado lahat. Lahat ng may nagtatrabaho, walang income. Kung hindi ka gagawa ng sariling diskarte, hindi mo naman pwedeng pabayaan yung pamilya. Ayon sa Macabebe LGU, ito ng pinakamataas na bahang naranasan nila ngayong taon. May mga barangay na talagang hindi na nasisilayan ng mga kalsada. Geographically, kami yung nasa baba ng Pampanga River. So kahit tumigil na yung ulan, yung tubig galing sa upstream, continuous yung pagbaba nun. Yung town namin is affected ng land subsidence. Year on year, bumaba yung lupa namin. So yung tubig, yung tubig talaga is nag-i-stay na sa amin. Hindi na siya nawawala. Yung mga river system namin, silted din dahil sa pagputok ng pinatubo before, which is until now yung lahar, bumababa pa rin po sa amin. Nakikipag-ugnayan na ang Macabebe LGU sa private sector at DPWH para sa dredging ng bahagi ng Pampanga River. Pero humihingi rin sila ng tulong sa national government. Sana magkaroon ng comprehensive study sa yung pagbaba ng lupa at saka yung management ng tubig upstream para hindi kami ganong affected sa baba. Kasi ever since ma'am, annually, naging part na ng buhay namin yung bahay. But ngayon, mas lumalala ngayon. Bagamat ito na ang kinalakhan ng mga residente, hindi nila hangad na ipamana sa mga anak at apo nila ang pamumuhay sa baha. Nag-invest sila ng mga for the future ng mga anak nila sa ibang lugar na hindi na dito sa Macabebe. Pero gusto pa rin namin dito. Ang national dapat silang gumawa ng paraan, no? Para magkaroon ng ng labasan yung tubig. Yung forever solution, hindi kasi pwede yung tambak lang ng tambak sa daan, tambak. So kawawa din yung mga may bahay. No? Pero ang iba, tila nawalan na ng pag-asa. Yung mga ibang nasa gobyerno naman natin silang nagpapayaman. Yung mga taong naghihirap, wala, basta ang bulsa nila, kurakot, yun, ewan ko. Hindi na ata maayos yung natin, ganyan na talaga. Pia, may alok naman na libreng sakay ang Macabebe LGU para sa kanilang mga residente. Yung mga ganitong pag-ulan, Pia, bagamat pabugso-bugso at mahina hanggang sa katamtaman, ay dagdag pangambayan sa mga residente na baka matagalan pa bago tuluyang humupa o mabawasan man lang ang pagbaha sa kanilang lugar. Yan ang latest mula rito sa Macabebe, Pampanga. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Bea Pinlac.